Okay, good day. So, meron kaming ino-observe dito na Midea na aircon. Ang issue niya, hindi namin makita kasi ang eksaktong error nito dahil nagkakaroon lang siya ng blinking dun sa light. So, ito yung mga bagong model na lumabas ngayon. Ayan. Then, ang issue, aandar ng bahagya si compressor and yung fan motor, hindi siya nagtutuloy ng andar. So, medyo hindi pa natin matukoy kung ano yung eksaktong problema talaga niya. So, yung gagawin natin is kakarasin ko yung board and ito-troubleshoot ko doon sa opisina kung ano yung naging issue. Kasi pwedeng doon sa problema na yan, pwedeng nakikita namin problema, pwedeng fan motor may damage, pwedeng IPM. Ayan maandar siya. Actually yung compressor, ayan bumababa yung karga natin. Ayan, pero yung fan hindi gumagalaw. Ayan, so hindi gumagalaw. Maandar yung natin unit. Ayan, then namamatay siya. Kapag namatay, ito yan, nawala yung light indicator. Ayan blinking na lang siya. So dahil mga bagong modelo lang ito, so hindi ko alam kung ano yung eksaktong error code na inilalabas sa kanya dahil lang nakikita lang natin is blinking na katulad nito. Yun, nawawala din. Magbi-blink siya ng 1, 2, 3, madami, 4. Ulitin natin. Ayan, tapos mag-steady siya and aandar ulit yung bahagya, yung compressor. Pwedeng, sabi nga, pwedeng dun sa issue natin is pwedeng fan, pwedeng board, pwedeng compressor dun sa issue natin. So, yun yung aalamin natin ngayon. Then, i-check ko dun sa loob ng opisina natin. Okay? Ayan. Okay. Isi-share ko lang tong board na ito. Midea ang brand nito. So, pinull out namin yung indoor and outdoor. Ayan. So, ang problema nito, umaandar bahagya yung compressor, then ang fan motor hindi maka-run ng diretso. Ayan. So, ang problema, syempre, kapag hindi nagra-run yan ng diretso, ang problema kasi nito is full DC. So, yung fan motor niya, ito ang connection. Meron siyang IPM IC. Ayan. Na kaparehas nung sa compressor. So, kapag ganyan na hindi umandar si compressor, yung fan nito, hindi rin niya nagra-run. So, ito yung kaibahan sa AC fan motor. So, madaling i-check ang supply. So, dito kasi medyo mahirap. And mahirap mong i-analyze kung ang problema mo ba is nasa fan motor or nasa part ng compressor. Dahil may dalawa siyang IPM. So, kapag nag-protect ang IPM nito sa compressor, hindi rin umaandar si fan motor. Then, kung mag-protect naman si IPM ng fan motor, si compressor hindi rin magtutuloy ng andar. Kaya medyo nakakalito. So, ipapakita ko lang sa inyo yung simpleng tip lang kung paano nyo siya i-check. Ayan. So, focus tayo dito. Isi-set natin yung tester sa DC. Ayan. So, nakaset siya sa DC ang ating digital tester. And, so kapag ganyan, ang kukunin nyo lang is voltage reference. So, itong IC na to, ayan, ito yung IPM IC ng ating fan motor. So, ang ating negative, kung titignan natin doon, is ito. Yan, tinutukan ko. Then, ang positive supply ay ito. Ayan. So, meron tayong nakuha na ilang volts yan? 322.6. So, dapat etong output is magkakaroon siya ng at least 15 volts. Yan. So, wala tayong nakukuhang out. So, ito, confirm na natin defective ang ating IPM.
Yung IPM ng pan, ha, ito yan. Okay, so ito kasi ang out niyan dapat may makuha at least 14 or 15 volts. Usually yan yung common na nakukuha natin sa output ng pan motor natin. So the same yan ng output na makukuha natin doon sa IPM ng ating compressor. Ito yung tututukan. Tingnan nyo yun sa compressor. Dito na rin ako gumamit ng ground sa IPM. So isa lang naman ang negative niyan. Iisa rin lang ang positive. Yan, 14.9 doon sa kabila. 14.9. Yan. So yung UBW natin may 14.9. So dito na ako kumuha ng negative ground sa ating IPM. So iisa lang ang negative nitong IPM ng pan at saka IPM ng ating papunta ng compressor. So iisa lang ang negative niya. Then ang positive supply niya is iisa din. Kaya kung wala kang nakuhang positive supply dito, yan, yung 300 volts natin, ibig sabihin yan, wala rin yan, usually wala rin yung pumapasok dun sa IPM natin. So kaya ganyan siya na hindi nyo may start kahit compressor. Yung IC na ito is iisa ang connection ng protect nya na nanggaling sa system. So hindi mo rin naman siya pwedeng ihang, lalo na kung shorted o nag-open. Kapag nag-protect si pan, hindi aandar si compressor. Kung nag-protect naman sa compressor natin or IPM, hindi rin aandar si pan. Kaya medyo malilito kayo sa troubleshooting. So yung pinaka mabilis na troubleshooting na gagawin nyo nga lang dito is kung kaya nyong i-check, hanapin nyo lang yung negative nito and yung positive. So yan, nakuha nyo na yung supply, mayroon ka. Then tingnan nyo kung may output kayo dito. Yan. Kung wala, katulad yan, wala tayong nakuha, meaning defective ang IPM natin sa pan motor. Then kung dito naman sa compressor, ganun din. Kung paano mo i-check yung IPM ng ating pan, ganun mo rin i-check yung IPM ng ating compressor. Ayan, ito sa compressor natin, meron tayong nakukuha. So, ibig sabihin, maaaring good, kasi sa history nito, nagbahagyang umaandar si compressor, pero nagpo-protect, namamatay siya, hindi siya nagtutuloy. Yan. So, kita na natin yung problema. Defective yung ating IPM IC. So, depende na lang kung pwede pang palitan or hindi na. Subukan natin tanggalin yung IPM IC ng pan motor. Ito yan. Ayan. So, medyo mahirap magtanggal kasi nito dahil double printed kasi siya. Yung ganito. So, ang gagawin natin ngayon, lilinisan ko muna ito para talaban siya ng hinang. Ayan, or kumapit yung LED natin sa kanya. Ayan. So, kailangan natin linisan parehas to. Kasi mahirap siyang tanggalin dahil coated pa siya. Ayan, may coated. Ayan. So, subukan natin tanggalin and kukunin natin yung eksaktong number nito para ma-orderan natin or mahanapan natin ng IPM IC. Yan. So, ipasilip ko rin pala sa inyo. Ito yung supply ng 15 volts. Pero okay to. May 15. Usually, pag nagkaroon ng 15 volts yan, yung IPM natin dito sa papunta ng compressor, meron din yan. O kung meron dito sa IPM ng compressor, sure, meron din yan. Kasi isa lang ang connection yan yung 15 na supply nitong IPM natin ng pan at saka supply nito, isa din. Yung supply, ayan na, pagmasdan nyo tayo, tuturo ko. Ito yung supply. Ito yung IPM natin ng pan. Ito yung supply, na dinaanan. Ayun, sundan nyo to. Ayun, diretso sa panang capacitor. Then, paanang capacitor, ayan din siya. Yun, so ito yung paanang IPM IC natin ng compressor. Then, ito yung UBW natin. Kaya ito, yung supply na yan at saka supply nito,
iisa lang ang connection. Yung ground natin, although hindi natin makita dito dahil double printed, itong negative supply na ito na galing dun sa ating capacitor, iisa lang din yung pinuntahan niya papunta dito and connected siya dito. Ayan, kaya pag nagka-problema tayo dito sa IPM ng fan motor, yung ating IPM ng compressor, damay din siya. Kung nagka-problema naman tayo sa IPM ng compressor, damay din yung sa fan, yung DC fan natin. So yan yung nagiging problem natin dito sa ganitong full DC. So medyo mahirap siyang i-troubleshoot. Sa totoo lang, mahirap i-troubleshoot kasi lalo na kung ganito, okay lang. Kung katulad nito na nakita na kagad natin ang supply isa wala, yung output supply, ang tanong ngayon, paano kung may supply kang nakukuha dito and may supply ka rin nakukuha dito sa part ng IPM na papunta sa compressor? Normal din, parehas din siya na ini-out dito sa ating UBW and yung UBW nito is parehas din. Yan yung issue na mahirap i-resolve. So usually ang nagiging problem yan is kapag nag-protect o nagkaroon ng protection yung ating IPM, dami itong ating sa compressor. Ganon din dito, kung nagkaroon ng protect or ipinprotect niya yung compressor natin, hindi rin na-under si fan. So usually kasi pagka ganyang issue, talagang nauuwi lang sa replacement yung board kasi medyo mahirap i-analyze ang problema, medyo mahirap ding hanapin. So kumbaga yung problem ng ganito is pagka baguhan ka, medyo mahirap talaga. So ang gagawin ko lang ngayon ay kakalasin ko itong IC na ito. Yan. Ayan, so natanggal ko na yung IC. Ito na siya. So titingnan na lang natin kung anong number. Ayan, medyo malabo. Kikis-kisin ko lang muna. Ito na yan. Ayan. So order natin online. Galing din ng China. Ayan. So ito na siya. Yung na-order namin na IC. So mahirap talaga pag online. No? Magkaiba siya. Pareha siya ng number. Ayan. So yung number niya. Ayan din. Same number pero magkaiba pala ng laki yung IC. Oh. Problema, hindi na natin ito pwedeng ibalik. Ayan. So, yung number ng IC, yan din. Kaya lang, bakit ganito yung dumating? Pero yung paa niya, kung titignan natin dito, parehas naman. Kaya lang, maliit. So, dahil hindi natin siya pwedeng ibalik na, susubukan na lang natin kung pwede. Ayan. So, dudugtungan ko na lang ng paa. Ito. Okay. So, hihinang ko siya. Then, dudugtungan ko ng paa. Pares ng number eh. Pares yung number kaso maliit yung IC na dumating sa amin. Ayan. So, hindi ko alam kasi online to. Ang in-order namin ganito. Pero dumating ganitong klase. Yun. Yari na naman tayo. Pero yung tama nung paa, same naman. So, dudugtungan ko na lang yan. Tatry ko kung gagana. Ayan. So, hinang ko na lang muna. Ayan. So, ganito na siya. So, hindi siya katulad nung isa na may butas and mas malapad. So, ibinend ko na lang yung paa para umabot to sa kabila. So far okay naman. Ayan. So nakahinang naman. And ang problema ko yung pinaka heatsink niya. So lalagyan ko na lang siguro ng washer or paano. Hindi ko alam kung paano diskartehan na malagyan ng ipit. Ayan. So ito yung heatsink niya. Baka iipit ko na lang siya dito. Hindi ko alam. Titingnan ko na lang kung paano pwedeng diskartehan to. Yun. So, subukan natin kung aandar.
ito na yung board na ni-repair natin. I-actual ulit natin. So ito nga yung ginawa natin. Pinalitan ko yung IPM IC ng ating pan dahil yun yung nakita natin na walang output supply. Then i-actual ulit natin kung ano yung magiging problema. So dun sa issue nung IC, so sure ako na defective kasi wala siyang inilabas na output doon sa supply. So, pinalitan na natin. Then ikakabit na lang ulit natin dito. Ayan. So ito na yung board na pinalitan natin ng IPM IC. Then i-try ulit natin yung sinaksak ko natin kung ano yung magiging resulta. I-reset ko lang muna. Ayan. Ayan. Ayan ah. So bahagya nang gumalaw yung pan natin pero hindi siya nagtuloy ng andar. So halos wala siyang pinagbago. Pero may output na yung ating 15 volts. Teka. Ayan. So hindi pa rin umaandar. Then nagda-drop yung supply ng pan. Ayan ah. Maandar siya ng bahagya. Then nagda-drop. Ayan ah. Yun. Namatay ulit yung compressor. Ayun. So ito nagtutuloy-tuloy. Nagkaroon na rin naman ng supply ito. Ayan yung pinagkabitan ko na yan. Nagkaroon na siya ng output nung napalitan natin ng IC. Ang problema, yung pan hindi nagtutuloy ng andar. So susukatan niyo natin ng resistance yung pan. Pag chinek natin yung resistance, ito yan. So 93 ohms to sa ating digital tester. Ayan o. Yung UBW nya 93 ohms. Yung kabila 93 ohms din. So ito ang problema natin. So yan o. 93 ohms din yung nasukat natin. Ayan. Yan. 93 ohms. 93, 94. Yung kabila, yan din. Halos balance siya dito. Yung resistance na nakukuha natin. Kaya, ito yung problema. Pero, doon sa output nung ating UBW, nagkaroon na siya ng output. Ang problema lang natin, hindi nagtutuloy yung pan motor. So, meron ako dito isang pinaklas ko muna dun sa isang unit. Actually, puro ganito yung chinecheck namin. Yung isa, oh. Nandun sa dulo. So, kinalas ko muna para may actual ko itong pan. Then, kapag ka-chinek kasi natin, katulad yan, yung reference natin, ito, dito ulit tayo kung ilan yung resistance na makukuha natin. Yan. 93 din. Halos same din nung nakakabit. Yan. 93 ohms din. So, balance naman siya. Yung ikot, mapapansin natin, maluwag naman siya. Hindi siya ganun kasikip. And, susubukan lang natin kung ano magiging resulta kapag in-actual natin. So, kakalasin ko na ito na buo dito. Parehas lang naman ito nung ano. Magkaiba siya ng model, pero sa pan motor, parehas sila ng ginamit. Kasi nakapagpalit na ako ng IC, yun pa rin ang naging issue. Yan, so pinalas ko muna. Ito, yung kasing isa na ginagawa namin doon, ang problema niya, compressor naman. So yun confirm namin na compressor ang problema. So ito, ang naging problem nga sa kanya is yung IC. So nung napalitan natin, hindi rin siya tumuloy. So subukan lang natin actual muna para sigurado tayo doon sa issue.
gamitin na lang natin ang dalawang iikot ko lang, baka sumabit. Ayan. Subukan natin kung magtutuloy-tuloy na. Ayan. So yung pan, ayan o. Maandar na. Okay na siya, ayan o. Tingnan nyo, nagtuloy-tuloy yung andar ng pan natin. Tuloy-tuloy din yung andar ng compressor. Ayan, maandar yung compressor natin. Umaandar din ang pan ng tuloy-tuloy. So itong pan, based doon sa pagkaka-tester natin, same din siya nung reference natin o itong ginamit natin na pang-actual na isa na kinuha ko doon sa isang unit. Isa resistance, parehas siya. Yung tigas nung ikot, malambot siya oh. Then kapag ginamit naman natin dito, yan yung ayaw naman umandar. Then namamatay si compressor. Yun nga yung sabi ko sa inyo, mahirap. I-off ko lang muna. Tuloy-tuloy na siya. Ayan. So ito yung sabi ko sa inyo, mahirap i-analyze yung ganitong issue, ganitong problema ngayon. Dahil yung problema niya sa IPM IC, kung sa compressor, same issue ng ilalabas niya. Kung may problema naman tayo sa IPM ng pan, ganun din. Kung sira ang pan natin, ganun din ang issue, hindi rin siya nagtutuloy. Kung sira ang compressor, ganun din. So marami kayong pwedeng i-troubleshoot. So hindi nyo kaagad makakonfirm kung alin. So ang kagandahan lang dito sa amin, meron kaming unit na kaparehas na pwede namin i-actual ang pan. So na-confirm natin na itong pan motor na ito is defective din. Defective. So yan ang problema natin ngayon. Yung IC na chinek natin na walang output dito nung unang check natin, and yun yung pinalitan natin na IPM IC, is na maaaring ang problema is nasira siya, nasira yung IC na yon dahil dito sa ating pan motor. Or pwede rin na nasira yung pan motor dahil bumigay yung IC sa loob. Pwedeng ganun ang sistema. Pero based nga doon sa pagkaka-check natin sa gamit ang digital tester, pareha siya na resistance. Maluwag din naman siya. Kaya hindi natin kagad maikukonclude na yung ating pan motor ay defective. So mahirap. Kaya kailangan actual. So ang ginawa namin actual, kaya na-confirm namin na itong pan motor na ito is defective. So itong pan motor na galing doon sa stock unit namin na ginagawa din ng sirang compressor ay nag-run. So ito ang ayaw umandar. Yun ang masakit. So sira yung board, sira din ang pan motor. Masakit, mahirap i-analyze yung ganitong mga unit ngayon, lalo na kung may kapatulad yan is full DC. Full DC siya pero hindi siya gumamit ng EEP direct. Ayan, okay na tayo. Confirm na natin pan motor and yung IC ng board. So dalawa ang sira, pan motor and yung outdoor board. Okay, so ayos na tayo. Okay.